Masayang araw po mga ka-PL. Ayon po kay Congressman Leandro Leviste mga kababayan, dito po sa pinakahuling bidyong panunuorin po natin na mula ho sa kanya, ang Pilipinas di umano ngayon mga kababayan sa administrasyong Marcos nasa ilalim ng de facto martial law. Kung saan po mga kababayan, ang mga kritiko ng kasalukuyang presidente, mapapolitiko ka man o hindi, ginigipit, iniipit. Kung politiko ka, katulad ng nasa House of Representatives o nasa Senado, maaaring wala kang pondo o kakaunti lang ang pondong ibibigay sa'yo. O di kaya, sweldo lang ang papasok o matatanggap mo buwan-buwan. Wala kang proyekto sa madaling salita. Ngayon, kung hindi ka naman mambabatas, hindi ka senador, hindi ka kongresista, isang negosyante ka lang, maaaring idadamay ang inyong negosyo. Katulad po ng ginawa nila sa SMNI, mga kababayan, na sinuspinde ang prangkisa hanggang ngayon, hindi pa naibabalik. Ganyan kung ihalin tulad po ni Congressman Leandro Leviste ang mga kaganapan po sa ating bansa sa Administrasyong Marcos. O ito ho, panoorin po natin itong maikling video ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, at batay na rin po sa ating mga naobserbahan noon pa lang, bago pa po dumating itong mga pinaka-crucial na kung maituturing na nangyayari ngayon sa ating bansa, balikan po natin ng kapiraso lang. Yung mga nangyari noon, mga 1 taon o 2 taon na nakalipas, bago po ito. Panoorin po natin itong video ni Congressman Leandro Leviste. O ito na po. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at ibanong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa katunayan lang, mga kababayan, itong mga sinabi ni Congressman Leandro Leviste, kaya ako natawa. Matagal na po natin itong nararanasan. Matagal na po natin itong nararamdaman na tila merong martial law na ngayon sa ating bansa, wala nga lang deklarasyon. Iba nga lang yung terminong ginamit nitong bata, ilagyan niya ng de facto martial law. Yung alam natin, talagang literal na martial law lang, katulad ng Marcos Sr. Kasi nga, doon sa mga ginagawa ho natin noon, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 2 taon o magdadalawang taon na ang nakalipas, yung tungkol po sa hakbang ng maisog, kung natatandaan ho ninyo, mga kababayan, makailang beses po tayong hinarangan, makailang beses po tayong pinatigil, yung pinaka-venue kung saan gaganapin sana ang hakbang ng maisog. Noong narito pa ang ating Tatay Digong, nilalagyan po ng mga malalaking trap. O kaya hindi natin naisasagawa ng maayos ang hakbang ng maisog noong namamayagpag pa. Di ho ba, mga kababayan, bigla-bigla tayong napapalipat sa ibang venue ng hindi masyadong nalalaman ng ating mga kababayan kung nasaan ang rally, di ho ba, kaya tuloy hindi ganoon karami ang mga dumadalo. Pero ito paano, di hamak na mas marami pa rin ang mga dumadalo sa hakbang ng maisog rally kontra sa mga rallying ginagawa din ng mga taga-administrasyon. Di ba? Matagal na po ito. Hindi na po bago sa atin ito. Ngayon lang, nagkaroon ng tawag nito, ng isang mambabatas na mula mismo sa isang mambabatas na ganito na ngayon ang kalagayan ng ating bansa sa Administrasyon Marcos. Ito nga ang de facto martial law, mga kababayan. Ngayon lang nagkaroon ng isang mambabatas na nagsalita ng ganito. Pero noon pa natin naramdaman to. Matagal na. Anong ginawa nila? Kay Pastor Kibuloy, hindi naman yan politiko. Religious leader lang yan. Bagamat kanya ito nga SMNI, na ang mga angkor ay napakatatapang pagdating sa pakikipaglaban sa korupsyon, pati ang SMNI, nadamay. Imbis na yung mga angkor lang sana, nadamay pa. Pati si Pastor Kibuloy, di ba ito ho, negosyo maliwanag ni Pastor Kibuloy. Pero anong ginawa nila? Inipit po nila. Hindi lamang po si Pastor, mga kababayan, ang tila iniipit ngayon, ang negosyo. Tapos na si Pastor. Nadiskitahan na po ng Administrasyong Marcos. Sino ho bago ngayon? Napakarami na ho. Isa na po dyan. Si Congressman Leandro Leviste, yung kanyang negosyo na solar power. Kung daw nagkakamali, pati si Chavit Singson, yung kanyang mining company. At marami pang iba na mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon
ang ginigipit na o iniipit na ang kanilang mga negosyo. Kaya nasabi nitong si Congressman Lian Rulibiste na ang Pilipinas ngayon ay tila nasa ilalim na po ng de facto martial law. Na matagal na po nating nalaman yan. Natunugan na po natin yan. Noon pa lang. Matagal na. Kahit yung hakbang ng maisog, pati yung may-ari ng lupa na pumayag na. Di po ba? Di ba? Ibawa, yung pinaka-venue. Nagpaalam ang mga convenor ng hakbang ng maisog doon sa may-ari ng lupa. Pumayag na yung may-ari Wala nang problema. Pinarkilahan. Siguro tinatawagan ng nasa Palasyo Malacanang. Pag pinarkilan nyo sila, yayariin namin kayo. O kaya biglang nagbabago ang desisyon ng may-ari ng lupa na pagdarausan sana ng hakbang ng maisog noon. Saksi ho kayo dyan, mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga matatagal na nakasubaybay sa channel na ito. Saksi ho kayo dyan kung paano po nila ginipit ang hakbang ng maisog rally noon. Ngayon na nga lang, hindi na masyado natin nararamdaman na ginigipit ang mga rally. Pero noon, ramdam ho natin yan. Iba na ngayon Tao-tao na talaga yun Kung sino yung pinakakritiko ng Administrasyong Marcos, ayun na ho ang iniipit nila Pinakakasuhan. Hindi lang mga ultimong vlogger, Diyos ko po, pati mga vlogger na nagsasalita lang naman, nagbibigay lang ng kanilang opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos, magugulat na lang, meron ng cyber libel case. O di ho ba, mga kababayan? At marami pang iba na mga nagipit na. Iisa-isahin pa natin, napakarami na po, wag na ho natin isa-isahin. Basta saksi ho kayo. Matagal nang umiiral yan. Ngayon lang nagkaroon ng pahayag ang isang kongresista na ganito na ang nangyayari sa ating bansa. Basta Marcos talaga, mga kababayan, merong diktatorya ang pamumuno. Kung ano yung ginawa ng kanyang ama, ito rin ang ginagawa niya. Oo, walang deklarasyon na martial law, pero ganoon na rin ang kinalabasan. Kasi lahat ng kritiko iniipit. Sa Administrasyong Duterte, may kritiko rin. Sa Administrasyong Aquino, may kritiko rin. Kaya makapagal lahat ng mga naging presidente sa ating bansa, maliban sa Marcos, lahat yan, may mga kritiko. Pero hindi po ganito kalala. Iba ho ngayon. Balat sibuyas po ang gobyerno ngayon, mga kababayan. Ang administrasyon ngayon, balat sibuyas. Ayaw ho nila na meron silang kritiko. Ang gusto ho nila, lahat po ng mga Pilipino, luluhuran po sila. Kaya nga pinauso nila yung ayuda-ayuda na yan para purihin sila ng marami nating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng barya-baryang ayuda dyan. Pero ang bulsa nila, limpak-limpak ang salapi. Pero hindi ho Hindi po nangyari na purihin sila ng tao Dahil pinangunahan na po tayo ng ating dating Pangulong Duterte na kapag binigyan kayo nila ng 1,000, 5,000 o kung ano-anong ayuda, huwag kayong magpasalamat. Pera nyo yan. Doon tayo natuto. Bagamat alam na ho natin yan. Pero di hamak na mas marami sa ating mga kababayan ang hindi nalalaman yung mga tungkol sa mga sinabi ng dating Pangulong Duterte na kapag binigyan kayo, pwede kayong hindi magpasalamat dahil pera nyo yan. Yung iba, talagang nagpapasalamat sila. Kasi nga naman, ikaw nakatanggap ka na 5,000, magagamit mo na yan, may bigas ka pa, o pagkatanggap mo, salamat po. Pero mautak lang talaga ang dating Pangulong Duterte, pera nyo yan. Hindi nyo kinakailangan magpasalamat. Dinadaan nila sa ganun ang tao noon para purihin sila, di ba? Pasalamatan sila. Wala Tinuruan tayo ng dating Pangulong Duterte, di ba? Tinuruan niya tayo na atin pala ito. Hindi yan sa kanila. Kaya ayun, natigil ang kanilang mga ayuda, mga kababayan, nasa na ngayon. Ewan ko lang ako meron pa. Di tulad noon na talaga napakahaba ng pila. Ngayon wala na. Kasi nabara na sila ng dating Pangulong Duterte. Pinahiya na sila. Hindi ho nila kaya bunganga nung dating Pangulong Duterte. Anong ginawa ho nila? Pinatapo nila sa The Hague, Netherlands. Pero tapos na, nagpaalala ang dating Pangulong Duterte sa ating lahat na itong Administrasyong Marcos na ito, posibleng hindi mo mabasa pwesto, baka posibleng magkaroon pa nga ng deklarasyon ng martial law. Na sa ngayon, kung tawagin ni Congressman Libiste ay de facto martial law. Di po ba? Matagal na po ito. Di po ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa sinabi nitong si dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, kasi marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong, teka, ang Makabayan Black nagsampa ulit ng panibagong impeachment. Kanina nga lang yung nangyari. Bakit si Mike Defensor at lahat ng kanyang mga kasama hindi na ho sila nagsampa? Ito po ang isa sa mga dahilan. Basahin ko lang po, mga kababayan. Maliban po dito, meron pang isa. Hindi ko na lang po babasahin yun kasi masyadong mahaba ho yun ikikwento ko na lamang po ng buod. Ito ho unang sinabi niya dito sa balita, nakita ko ito. Hindi na umano nais pang maghain ng impeachment complaint ng dating mababatas na si Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka mamaya kasi iniisip po ng ibang mga kababayan natin, wala. Baka bumaliktad na si Defensor. Baka naabutan. Kailangan po nating linawin ito para wag pong lumabas yan sa kaisipan ng ating mga kababayan na baka siya ay naabutan ng mga pakimkim. Wag pong ganun, wag po tayong gagawa ng istorya. Ito ay matapos silang mabigo
na ihain ang ikatlong impeachment complaint kasunod ng hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara dahil wala si Sec. Gen. Cheloy Garapil. Sa isang panayam, sinabi ni Defensor na nagkaroon sila ng pagpupulong hinggil dito kasama ang kanyang mga kagrupo. Para sa kanya raw, ayaw niya nang ituloy pa ang paghahain ng reklamo. Ayaw niya na ituloy. Paliwanag niya, hindi naman ito dahil ayaw niya nang isulong pa ang impeachment. Pero nakikita umano kasi niya na tila na-refer na sa Speaker's Office ang umano impeachment complaint na na-file laban sa Pangulo. Ayun, okay. Ang Defensor naniniwala pa ang kanyang mga kasamahan na kailangan pang mag-file. Pero para sa kanya ay tila binabaliwala lang ang kanilang ginagawa. May babasura lang rin. Binabaliwala ang kanilang gagawin o babaliwalain ang kanilang gagawin mga kababayan na pagpa-file ng panibagong impeachment kay Bongbong Marcos. Kaya yan isa sa mga dahilan bakit hindi na muli naghain ng impeachment itong grupo ni dating Congressman Mike Defensor. Pero dito po sa ayan, nakikita niyo po ba yan mga kababayan? Itong tungkol po sa impeachment pa rin po mga kababayan, ito kasi press release ito, statement on the non-refiling of the third impeachment complaint. Ito yung galing po ito kay dating Congressman Mike Defensor mga kababayan, na binasa ko na po ito kanina. Yan, nakikita niyo naman po siguro. Ngayon, kung gusto niyo pong basahin, pwede niyo po i-screenshot para mabasa niyo po. Binasa ko po ito kanina mga kababayan. Ang sabi ho dito, para wag na po tayo masyadong magtagal, wala di umano mga mambabatas o mga kongresista mga kababayan ang nagnanais na mag-endorso sa impeachment complaint na ihahain po ng grupo nila dating Congressman Mike Defensor. Wala na. Natatakot na itong ibang mga kongresista, mga kababayan. Wala na mag-i-endorso. Gustuhin man nila na mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay Marcos, wala pong mag-i-endorso diyan na mga taga-kamara. So wala rin. Useless din. Yun nga yung sinabi kanina na binasa ko, tila binabaliwala ko sila. Walang gusto mag-endorso kasi maaaring alam po nitong mga kongresista kung ano po ang magiging kahihinatnan ho nila. Karugtong pa rin po ito mga kababayan, dito sa tinatawag po ni Congressman Libiste na de facto martial law. Ngayon, kung isa kang kongresista at tutulong ka sa grupo nila Mike Defensor, manganganib ka talaga. Iipitin ang budget mo. Di mo ba, mga kababayan, yan po ang isa sa mga dahilan. Kaya kung gusto niyo pong basahin, pwede niyo pong i-screenshot yan para malinawan po kayo, mga kababayan. Binasa ko lang naman po, ang sinabi ko lang naman po sa inyo ngayon, itong pinakabuod, pinaka-simpleng pagpapaliwanag na lamang po kasi kung iisa-isahin po natin ang haba ho nito. Yun po ang mga nakasaad dyan sa sulat na yan, mga kababayan. Anong gagawin ngayon ng ating mga kababayan na mga nauunsyami na, inis na, galit na sa mga kawatan sa gobyerno? Anong gagawin? Naku po, mga kababayan, nasa inyo po ang kasagutan. Kung gusto niyo po ng pagbabago, nasa inyo po mga pagkilos. Kayo lamang po nakakaalam yan. Meron po mga paparating na mga malalaking rally na pangungunahan po ng iba't ibang grupo at ng grupo na rin po ni dating Gobernador Chavit Singson, itong one-time big time na nabanggit niya na. Pwede po kayo makiisa dyan, mga kababayan. Sa ngayon, di pa natin alam kung ano ang panawagan ng one-time big time na yan ni Congressman Chavit Singson. Karapatan naman po natin lahat na dumalo sa isang rally. Karapatan natin lahat yan. Kaya si Hudang sang-ayon ka doon sa rally na yon, sa tema ng rally na yun, o hindi. Lahat po tayo, may karapatan pumunta sa rally. Ngayon, kung ikaw, hindi mo na masikmura ang mga nangyaring korupsyon na nangyari sa ating bansa, nasa iyo po ang kasagutan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.